Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Adlaw karong Merkules, adlaw sa tong inahan sa kunang panabang pitsa 11 sa buwan sa Pebrero tuig 2026. Hapit na kuno adlaw sa mga kasing-kasing. Binangadlaw sa mga minatay. November. Naasad katong mga nagminatay hila kay February 15 pa ilang Valentine's. Uy, grabihan naman ano yung mga hugot ng na partner. yung mga ingon ana. Kami yung mga alagad sa kanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Kasi Attorney John Destacamento. Mag-ubantang tud sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Yan, ato dayong sugdan attorney kay Abi may na niya ko lang yun. in town way uwan. Atong unahon atong weather update no. Unya na na yung mga abi. Unya na na. Kay niya sa tong linya karon si Sir Jomer Aclarino. Sir Jomer, good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Madayong gihapon nakaapekto ang shoreline sa tibuok Visayas. Tungod kini sa shoreline atong weather condition sa Central Visayas, makasinati kita nga medyo mapangyoron nito na sa madag-ong mga kalangitan. Ug naay chances gihapon kini mga patak-patak na mga pagpangilat o pagpanugdog or thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa tumagi issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, nakit na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Central Visayas o nakadagatan malinawon ito na sa kasarangan ng pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 24 to 30 degrees Celsius, haring adlaw mosalop alas 5:51 sa hapon o ang dagat motaob alas 4:33 karong hapon. Philippine Standard Time alas 8:13 sa buntag gikan diri sa Mactan, paga sa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Sir Jomer. Yes, ma'am, good morning. Yes, good morning. After medyo uwanon kaayo and gloomy skies for the last few days, unsa man ang atong ma-expect sad pagkaduol na sa kaning adlaw sa mga kasing-kasing, uwanon ba, bugnaw ba, or init ba sama sa ilahang gugma? Ha? Yes, ma'am. No, karon nakita nato is pa-improve na atong weather condition diri sa Central Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu. So nakita nato na ay chances gihapon kini mga isolated thunderstorm sa hapon o sa gabi. Pero taas ang time karong adlaw na walay ulan and magpa-improving na until this weekend ang atong nakita. Generally, fair weather ang atong nakita sa Saturday, that is pag-celebrate nato sa Valentine's Day. Okay, so at least kanang maayo ang panahon inig adlaw sa mga kasing-kasing Sir Jomer. Dili dahil Yes, lapokon, ma'am. Sir Ayo po. Jomar. Tempo ng panahon. So, padayon na lang mag-monitor kining atong issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Okay, dagang salamat Sir Jomer Clarino. Good morning niya tanan na sa Pag-asa Mactan. May isa pa yan. Salamat. Good morning sa akin. Mao kadto si Sir Jomer Aclarino gikan sa Pag-asa Mactan atong gisusidaan kusog bang hangin basig adto mapalid lain. Yung mga yung mga Valentino lain man si attorney oy kay iyang gusto. Paspasan. Di ba lapuko na Valentine's. Maglapok-lapok sa Pero sa ito gigay. kanina, mag-uban. Pero tama na sa alas 9. Oo, kuto balas na yung bira. Arita sa itong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, garbage collection moves to interval-based system. Sa Super Balita, Paharilyo, gipatawag sa LTO-CV.
Sa The Freeman, due to heavy rains, landslides, no classes. Sa Banat News, scammer sa online booking, resort owner sa isla sa Bantayan na Balaka. Sa Philippine Daily Inquirer, Blue Ribbon Panel report being corrected, says Lacson. Sa sunod, sir. Manila Bulletin. Sa Manila Bulletin, Marcos OK's 21 priority bills. Ug sa Tempo, more bodies found. Death toll rises to 51 in Basilan tragedy. Nga natay paapas sa The Philippine Star, House throws out BBM impeachment cases. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, amoy padangat kaninyo ang ato mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ma, wala na may data, ma. Palod, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy ug karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, mga pagdahili sa yuta na tala sa pipila ka mga dapit sa Sugbo tungod sa walay hunong nga pag-uwan hatod sa shear line. Mga LGU, lakip na barangay disaster teams, daling miresponde. Ang kasayuran ni hatod ni Kian Navarro. Natagamtaman sukad pa niya tung Lunes sa hapon ang mga pag-uwan dinhi sa Sugbo tugod sa shear line. Gani na kuanog video sa ka netizen ning mga estudyante sa Lusaran, Cebu City nga nagkalisod sa ilang pagbaktas pauli gikan sa ilang pag-eskwela. Nasinati sa Lusaran River ang pagsaka sa tubig tuod sa way hunong nga pag-uwan maong gilikayan kini sa mga tinun-an. Dala na usab sa hangyo sa nagkuha ning video nga unta hinuklugan sa mga opisyal sa gobyerno ang gidangatan.
Human sa walay unda nga pag-uwan pagkagabi, nasugatan ang pipila ka mga insidente sa pagdahili sa yuta sayo sa buntag. Giguba sa landslide ang lingkuranan sa Guba Elementary School kaganyang buntag. Hinuon walay natalang naangol kay gipatuman ang suspension sa face-to-face classes lukop syudad. Natumbahan kini mga balay sa Sitio Lucana, Barangay Kalunasan o Punuan sa Kahoy. Dali hinuon kining gihawanan sa mga nagpakaba ng barangay responders. Gitubag usab sa mga nagresponde ang laing pagdahili sa yuta sa Barangay Budlaan sama lang sa paghawan sa iyang palibot. Matod ni Mayor Nestor Archival nga resulta kini sa pagka-alerto sa mga barangay officials maong gisiguro ang kaluwasan sa tanang mga nanimuyo. Hinuon gideploy ang mga kaymanan gikan sa city government o private contractors ngadto sa mga apektadong dapit aron mahuman ang clearing operations. Ato lang nga kinahanglan katong mga igo nga balay ma-transfer gito sa evacuation area. Diri man to sikap ganina, so padadaan na to. In fact, nanay mga tao gani dito, ato silang timanon para mabutang sa usa ka lugar. Samtang nakita ni Council Dave Tumula, kinsang chairperson sa Committee on Disaster sa syudad, nga nagmatngo na ang mga residente panahong adunay bating lakat sa panahon. Inubanan usab kini sa mga barangay disaster teams nga pirming nakaalerto kung adunay mga tabangunong nanimuyo. Kay kining mga landslide prone areas, mao mo ginahitabo karon. Sila na mismo ang mga tao, kay bawo na sila mubutang og mga temporary nga caution warnings, plus ang mga residente dili mo ahat og agi na. Wala usab nagduha-duha ang ubang local government units sa pagtubag sa alarma human sa way huno nga pag-uwan. Sama lang sa lungsod sa Tabuelan diin, wala nakaagi na ng panahon na ang mga motorista human nag-landslide sa Tabuelan Lugo Road. Apan pagkalabay sa pipila ka oras, daling nabalik sa normal ang sitwasyon sa kalsada tungod sa paspas nga paghawan sa dapit. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin syudad sa Mandawi, pahigayon og live monitoring sa sitwasyon sa mga sapa kung adunay pag-uwan o rainfall warning. Samtang dalan sa barangay Tipolo, gibaha tungod sa pag-uwan kagahapon sa buntag. Kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gibisita kaganinang buntag ni Mayor Tadeo Junki Uwano ang command center nga nagsilbing real-time monitoring sa syudad. Gisusi ang sitwasyon sa mga kadalanan ug mga sapa, hilabi na sa orange rainfall warning sa Pag-asa. Nasinati ang pagbaha sa Lopez Haina Street sa Barangay Tipolo, diin giabisuhan ang mga gagmay nga sakyanan nga moagi sa alternatibong mga ruta. Natala ang pagbaha ni adto panggabi hangtod sa buntag. Hinuon alas 8 sa buntag ni sugod na og hubas ang baha. Pero ang kaning sa Tipolo naman tayo ongoing project diha, not local pero sa DPWH, and sige man tag-follow up nila sa niaging tuig pa by April na kuno na nila mahuman. So hindi ka human na karong April, puhon-puhon dili na ingon ana dayon na mo saka dayon ang tubig diha, mas paspas na mo subside. Matod ni Arnold Maligon ang in charge sa command center nga walay laing lugar sa Mandawi ang natalang adunay pagbaha. Sukad kagabi sa monitor na mo sa mga sapakuan. Although naikaran yan, isa kagamay, but identify yan as normal yapon ang level niya sa tanang sapa. Ang isa kaganyan, katorgindahan sa may Tipolo, pero may nang ginariya. Tungod sa pag-uwan, gisuspenso usab ang face-to-face klase sa syudad, subay sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Di mo guna kadayon ka mo decide kay magbuhat man kas latest nga information. So normal lagi na, usay maguna, di ba? Usay magdiferensya pila ka minutos. Ang importante nga safe, no? Niya dili sad ang mayor mo balance magyud siya before siya mo. Sa unang higayon, gipatuman ang live monitoring sa sitwasyon sa kasapaan, pinaagi sa early warning system sa syudad. Gipatuman kini sa Public Information Office ngadto sa ilang Facebook page, Mandawi Public Affairs Office, aron sa makamonitor ang mga residente sa sitwasyon sa ilang lugar. Sila nagbaha na ba ng area, and then sa mga residents living along riverbanks po na kibaw sila kay kusog na ang flow kay mumunggo na ang ato ang worry ba na wata kibaw sa sinhitabo. So muna siya kay kuan masani mag-party sa tong short-term solution. Sa kasamtangan, 7 ka mga lugar nga nakatutok sa sapa ang sakop sa monitoring system. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Subay niini nakaalerto ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo tungod sa wayhunong nga pag-uwan. Sa maong monitoring o sa landslide ang natala nga nahitabo dito sa lungsod sa Tabuelan, diin natabunan ang karsada sa barangay Bungon ug hingpit kini nga nahawan ni anang pagka-alas 10 na sa buntag. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Wala makatala ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo dakong kadaot sa infrastruktura ang walay hunong nga mga pag-uwan sa Sugbo sukad pagkagahapon ug hangtod karong adlaw. Base sa gihimong monitoring ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, nga usa ka insidente lang sa landslide ang naabot nga report sa iyang buhatan alas 7 kanina buntag nga nahitabo sa sitio Kantakutan, Barangay Bungon, lungsod sa Tabuelan. Di na karsada dili na maagian sa mga sakinan. Tungod hindi daling nga responde ang mga pulis sa Tabuelan sa pagpangulo sa hepe nini aron masusi ang sitwasyon ng resulta nga mitabo na kini sa karsada. Mato ni Mangilin nga dali sila nga nakigalayon sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo aron mga igtabang alang sa road clearing operations. Palain nga nagmonitor si Mangilin sa kalungsuran ilabi na sa mga dapit nga peligro sa baha ug pagdahili sa yuta. What we are doing is to make sure that to control the movement of vehicles and persons in these areas. In that way, should there be any landslide, we could mitigate any injuries or damage to property. Ang sitwasyon sa Trans-Central Highway habig sa lungsod sa Balamban ug sa manipis sa dakbayan sa Talisay ipahibaw ni Mangilin nga wala pay na report nga adunay landslide apan tungod sa ulan peligro kini nga agian sa mga motorista. Naka-heightened alert ang kapulisan sa tibuok probinsya sa Sugbo ug ipa-activate na nini ang ilang search and rescue team ug ipaandam usab ang ilang mga gamit kuno galing magpaday ng pagbunog sa ulan. Gimanduan usab ni Mangilin ang ihaga mga station commanders nga kung dunay mga insidente sa ilang dapit makigalayon dayon sa Local Disaster Risk Reduction Management Office alang sa himuon nga rescue operation. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing balita, Mayor Nestor Archival mag-agad lang sa mamahimong hukom sa Korte Suprema kabahin sa Carbon Public Market Modernization Project. Apan nagpabili ng iyang baruganan nga dunay kakulian ang joint venture agreement tali sa syudad o sa Megawide. Ang kasiguran ni hatod ni Gian Navarro. Sa miaging simana, mihimo og lihok protesta ang grupo sa mga manindahay sa Carbon Public Market ubos sa grupong Karbuhanong Alyansa. Wala nila nauyunan ang padayong panagsabot sa developer nga Megawide ngadto sa ubang mga tindera. Nan panahon na gikabalakan sa grupo ang posibleng pagpaburot na sa bayranan ngadto sa tagdumala sa merkado ug gumikon usab sa posibilidad nga mosangpot kadugayan sa privatization. Hinungdan nga napabilin silang supak sa joint venture agreement tali sa syudad sa Sugbo ug Megawide Construction. Mong nagpatabang sila ni Mayor Nestor Archival nga unta mo intervene ug kung mahimo mo dapig nga to sa mga manindahay sa maong merkado publiko. Tungod nini, gitataw sa mayor nga nagpabilin ang baruganan nga adunay kakulian ang joint venture sukad siyang pagkakonsihal. Usa si Archival sa mga wa ni pirma sa joint venture agreement nitong tuig 2021. Apan laing hagit yang yatubang karon mao ang pagpabilin sa balanse tali sa managlaing habig. Gisaka ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang legalidad sa joint venture pinaagi sa petisyong giduso ngadto sa Korte Suprema. Mao mag-agad na lang si Archival sa mamahimong hukom sanglit wala man say nakit ang problema sa gihimo siyang kaalyado. My stand is the same because I understand na ay murag bias pikas. But you should understand, akong gipasabot sa vendors, nga although my stand is the same, but the way I do things should be with the rule of law. Alang sa mga concern sa manindahay bahin sa ilang bayranan, nagpatabang karon si Archival sa City Legal Office. Kini aron makahimo og legal opinion bahin sa pagsaka sa market rental fee nga may sumbanan sa isig kahabig. Ako siyang gihangyo nga muhatag siya karong adlaw para mohatag kog aksyon nako kung unsay akong buhaton. And I will do that siguro ugma or Wednesday ba. Taliwa sa mga issue, may pasalig ang mayor nga naara siya alang sa mga apektadong manindahay sa karbon taliwa sa gikabalak ang privatization sa merkado. I share their sentiments which I am doing that before, but being the mayor right now kay naa pa may kaso na sa kanang Supreme Court. Just wait with that. Kung unsay sulti mo na tong buhaton. Gian Navarro, CCTV News. Sa
Sa atong katapusang balita, anak sa usa ka negosyante sa Sugbo na hit and run patay sa laing batanong negosyante netong Domingo sa kadlawon dito sa Dalan Paseo sa Tornino sa Barangay Banila, Dakbayan sa Sugbo. Una siyang nakabangga sa nakapark nga auto ug mipasutoy pagpadagan hangtod nakabangga og pedestrian. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka lalaki human mahit and run sa Toyota Innova nga unang mibangga sa nagparking nga Toyota Vios sa Paseo sa Tornino Road, Barangay Manila sa Sudad sa Sugbo, alas 12:53 sa kadlawon ng Domingo. Ang nakala sa sulod sa pribadong tambalanan giilang si Kingston Ralph Cheng. Hingkod ang pangidaron sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office base sa pamahayag sa mga nakasaksi nga kusog nga nakapadagan ang usa ka Toyota Innova nga dunay plate number nga GAP 3492 nga gimanihon ni siya na Andrew Pajarillo, 21 anyos, nga taga Maria Luisa Village. Iyang unang nabanggaan ang Toyota Vios nga nagparking dool sa 1 Paseo nga giparig-iya ni Brian Algarbes, 35 anyos, sa panwala kini muhunong biniyaan ang iyang nadumbol nga nagparking nga sakyanan ug nakaligis na usab ni og pedestrian dool sa Karestobar. Tungod sa kakusog sa impact nalagpot ang biktima paingon sa poste sa kuryente dool sa restaurant samtang ang driver nini ang wala na usab muhunog ug bidiretso kini sa pagpadagan paingon sa sulod sa Maria Luisa Village hangtod nga nalimbuan kini pipila ka metros ang gilayon. Daling gidala si Cheng sa usa ka pribadong tambalanan sakay sa ambulansya sa kagamanan sa siyudad sa Sugbo kag gihulagway sa mga investigador nga naa na sa talandugon ang kahimtang. Apan pipila ka gutlo ang milabay nabugtuan gyud kini sa kinabuhi samtang ang driver sa Toyota Innova nga si Pajarillo ang gidala usab sa laing pribadong tambalanan human maangol. Atol sa gihimong investigasyon sa mga personnel sa TEU nasuta nga wala kini makahatag sa balido nga lisensya lakip na official receipt o certificate of registration sa sakyanan nga iyang gimaneho. Nagnegatibo usab sa alcohol ang driver sa Toyota Innova nga si Pajarillo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga base sa findings sa tambalanan di nalandig aga sospitsado wala kini nakainom og alkohol. Sa kasamtangan naapa sa sulod sa tambalanan ng sospitsado nga si Pajarillo ug dunay personnel sa Traffic Enforcement Unit sa CCPO nga nakabantay. Sanglit nga hospital arrest paghihapon kini. Giandam na ang mga dokumento sa kapulisan alang sa pagpasakag kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao katong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Onya, lapas man attorney. Lapas ta attorney sa Oh, yes, sa thank you, Panyero. sa atong pagbalik attorney. Magisgot-isgot tag mga pipila ka issue. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk.
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy partner o karon sa ato ang mga pagisgot-isgot. Kaghapon no gi-file na og kaso dito sa piskalya ang katong Batan-on nga involved sa usa ka road accident diha sa may Maria Luisa Road diha sa Banilad nga mikutlo sa kinabuhi sa laing usa sad ka Batan-on nga negosyante. Luoy tagay 23 years old pa ang kining negosyante si Kingston Ralph Kocheng nga murag chef diha sa may Ayala. Owner gid siya sa The Mill nga coffee shop din na sa Ayala. In fact, very hands-on ning bata kay kung moadto ka dito makita gyud ka ana niya na mangunay sad ngadto with his staff. So na-shock ko when I found out la. Oh. So kani siya partner karon ang suspect kato ganina identify Sean Andrew Pajarillo, 21 years old. So napasakaan na ning kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to properties kay namatay man unya dayon do na say mga damage no sa kining auto ug uban pa siguro dili ra man lagi ang auto ang damage nya munagmauman ko na ni una siya nakaigo attorney aning Vios and then after ni sutoy siya hoping to be to evade guilt from this nya pag human dito na siya tungod na hinoon kay nakaigog tao nya dito sa siya natumba natuwa dito sa sud na sa village. So karon ipatawag siya sa
kadagkuan sa LTO 7, February 17 sila mag-atubang dito with the LTO director nga si Francisco Ranches Jr. aron mo explikar sa din siya sa iyang habig kay doon na rabay mga balita na karon nga nigawas nga sa base sa mga giingon sa pulis nga gisite sad nila ang resulta sa alcohol test kuno dito sa ospital nga negative kuno ni sa alcohol test. Pero sa mga post sa social media do nasay dali kaayo nga mga videos nga nitumaw nga nagsayaw-sayaw because nga nagparty manggod ko no siya before to nahitabo, and ang Reddit is kanang kuan kaayo, alive kaayo ang Reddit threads with stories of him nga this is not the first time kuno kanang inana ba. So I think the authorities need to dig deeper with this kay kanang dili siya kanang maayo pud nga paundayunan lang or pasagdan lang or magduda ang publiko nga gigastuhan lang because mo lagi na mga storya nga dili ko ni first time nga nakapatay, nahitabo na ko na sa una, na settle lang. Yeah, and we have to consider sad circumstances nga kining mga families involved. Both families are actually well-off families kay diha sila and maybe influential kay diha sila nagpuyo anang exclusive subdivision. Maria Luisa. I think I'm not sure but to me justice shouldn't matter what your family name is, what your social standing is, kung sa imong balay semento bag dili ba, dapat unta ka ng patas lang yun. Dapat patas. In fact gani, why are we giving so much attention to this road accident when every day the same accidents happen somewhere involving some other people? Maybe di lang sila businessman, di lang sila dato. Karon lang na natagad, but then again ang daghan ang ni-cheer for Kingston because naingon sila nga finally kanang nakakita gyud og katapat ba. Unfortunately kay mao lagi ko daghan ko na nahitabo kaniadto. Nahitabo na ko na kaniadto. Though wasad tay records kay og na settle man gani for sure wa sa gyud nay. Wala mo reflect. Sa may mo come out kan nabayran naman ka, di ba? Nabayran na ka doon na may settlement agreement, but sa mga posts on social media, I don't know if algorithm wa man ko naka ila atong mga post, but ilang gihulagway ni katong negosyante nga buutan day kuno ni partner niya dayon kining kay silingan man to ang mga nagpost and then buutan and then kato lagi hands-on kaayo sa trabaho, and he had his whole life ahead of him ba as a young business or as a young entrepreneur niya. Tungod lang sa senseless nga inani niya to think dili siya directly involved unta sa katong collision, kung wala pa lang unta to ni pasutoy after kay di ba partner unsa man ang protocol kung ikaw ma-involve kag accident whether gituyo nimo or wala. Di ba? Supposedly, maunong ka. Ang kung makaligo ka, ang saktong pangutok, muurong ka. And then, tubag kasi mong responsibilidad. Yes, ang tanaw nimo kung ang imo ba dihang tao nga naigo, kinahanglan bang tabangonon, dadon sa ospital, kay para ikaw nga nakasayop, whether ikaw ang sayop or dili, maka-address ka sa iyang medical emergencies. But what this person did, allegedly, kay pagkahuman og banggaan ng Toyota Vios, ni pasutoy pag yun, ni karatil pag yung dagan, and in the process noon, ang kining negosyante nga nagbarog ras kilids dan, maayog yung pagkakuhan. Lakaw lang, patay. Kinsay nagdahom, di ba? Patay. So, I think kini partner road accidents as in general, as a whole, nagdaghan na gyud partner ni tan-aw man ko sa mga reports diri sa mga namantala nga reports ever since ni adtong holidays, Christmas, Pasko, nya dayon after that padayon na gyud kuno nga misaka ang number of road accidents dili lang dinhi sa Sugbo but also nationwide. Pagka Sunday partner didto ko sa syudad sa Naga kay naasad tangad to'y represent sa niya another road accident. So, I had the opportunity partner nga hinabi sa ilahang mga pulis dito. And matod nila partner nga karon ko kay very surprising ang statistics kay sa ilang record partner in January alone in Naga nearly 300 ka road accidents ang natala diha lang sa syudad sa Naga, and that's Naga. What about the silinga mga dapit Minglanilla and that corridor there? And how about Cebu City? And mo na partner ba nga that's alarming. Na-alarma sad sila even sila mismo partner.
So unsa kay buhaton sa publiko o sa LTO partner kabahin ni ani, especially in Central Visayas, doon na tay bagong leadership sa LTO 7. Oo niya, I think ko ani ka ng hisgot na ba to bago lang ang bago nga regional director. 10%. Oh, but ang kanang how far can we push that, no? Nindot man ang musturyata, that is something that we look forward to, but how can we push the statement further to not just be on paper but also manifest towards better quality of drivers and kanang towards road safety gyud. And I don't know unsa gyud problema, partner, kung seminar ba o unsa gyud or common sense lang gyud ang kuwang usahay. Kay di man siguro ka kinahanglang seminaron for for the road signs and all those things nga wa nimo naibaw-an, but murag common sense man na nga kung naa ka sa karsada, dili ikay tag-iya sa karsada, dili ra ikay tao sa karsada, then magmatngon ka kay dili ra man ikay posible maamong okay ra untag ikaw tong ma-involved diha. Pero kung maka sideswipe ka dihaglain, di ba? Murag maamong ka and then parehaan ni. Well, gisuspend na hinoon, partner, ang lisensya atong paharilyo. Gisuspend na siya for 90 days. So that's one step. Pero nabaday siya lisensya kay naman ang gawas nga reports nga wa day siya lisensya kuno pag hitabo, and karon ang mga tao maingon nga nung negative man siya nga naman say nang gawas na nga video nga nag-inom siya before. Diba? The LTO should also clarify that kung in the first place doon na ba yung driver's license, kay ningon man sila nga rin nga impose a 90-day preventive suspension on Pajarillo's driver's license. So ang kuha ani is ako na lang i-analyze nga basig na ay lisensya, kay what is there to suspend if there is if there's no license in the first place. But ang kaning partner matud sa mga kapulisan di ay, partner, nga starting kuno this year kay ilahan ang pahingusgan sad ang katubitong kampanya against anti-drunk driving. Kay daam day tay balaod, partner, nga gitawag og RA 10586 kining Anti-Drunk and Drugged Driving Act, nga wala kayo nato na implementar kay of course kinsa man say magkuan diha, usually ang mga tinugyanan kulang og tao unya dai mauna lang yun na imuhang susihon diha kada motorista nga unsa man ni hubog ni, kay ang naka unique magud aning Anti-Drunk and Drugged Driving Act, partner. You don't have to be involved in an accident for you to be charged with a violation ani. Kay the fact lang nga bisan pa og wa ka diha na unsa, wa ka naka sangit, wa ka nakasabod, pero makit-an ka diha og pulis nga ayay kini da murag nagkuan murag na indications nga either driving under the influence of alcohol or drugs, pwede ka, this is a separate crime or offense, partner. So matud pa sa pulis na bantay-bantay ang publiko, kay karon kuan sila gihingusgan nila, in fact gi-train sila pagbalik karon on how to implement Anti-Drug and Drunk and Drugged Driving Act. That of course is on top of kining mga existing nato nga balaod, particularly kanang nas revised penal code on reckless imprudence. So mo na sa partner karon daghan kaayo. So inaot unta no nga mulurang na ni kay naasad toy katong didto sa intersection in somewhere in Quezon nga luoy kaayo, ni diretso lang sa cross sa intersection ang nagmotor, ang duha niya ka mga sakay nga puros babay, kay naa may van sad nga kolorom kuno nga niana nga gikukod sad kuno sa LTO, may yung pagkapunggit patay gyud ayon on the spot. So and then kana maura nay nakit-an sa video. What more katong mga wala pa na report o katong wala lang na capture sa CCTV. So wala sa partner. Ang ako ra yung ganahan aning nga era karon of the internet, no, is so easy for people to hide under anonymity and send kanang proof ba, like katong pag-ingon nga wala ni nag-inom and all that, na ay yun nang send og picture na magay nang send og video nga paghitabo kanang gi-assist na day siya sa iyang sakyanan. So kanang I hope sad no nga kanang katong mga friends ba, you will also kana bang be mindful, and the parents also ayaw nagkonsintiha inyong anak. Oy, the fact lang nga naka-drive pa na inyo nang gipasagdan ay nana dako mong tulubagon ana niya
ang usa namatay pero ang usa may kay makapisign sa kuan private Kani hospital. tanawa partner, nag-peace sign. Oh, chill lang. Ano ba? So murag makita nato sa partner nga well and under hospital arrest man ni siya sa pagkakaron. So tan-awon sa dato ang katong mga videos wala pa sad tay formal nga kuan sad ambot unsay veracity atong mga videos where they recent videos nga taken immediately before the accident or where they file videos wala pa sad ta kahibaw but according to sa mga netizens according sa mga katong mga kuan mga resibo nga gipakita kay mo lagi ni nakanindot sa age of social media karon dili na makadali-dalig pamakak kay naanay mga resibo og dali na mismo ang mga resibo mo katag sa social media. Oh, nya nindot na kay kanang daghan ang pwedeng makahimo ba. But also this is a reminder to the police and the media na ayaw huwata nga moabot ang panahon nga ang tao na hinuon mas musalig pa na lang sa random strangers kay that is also prone to abuse if dili pod ingon anak ka pulido ang pag-imbestigar o dili pod anak ka maayo ang pagka ng kanaganing ka factual or thorough ang pag-conduct sa investigation o paghatod sa balita. Wala man goy problema partner kung wala pa unta ning mga mga videos nga nitumaw kay of course kani kay naamay video so murag tulubagon sa nimo murag responsibility sa journalist pod nga susihon sad ang veracity sa kanang statement the very fact nga ang police na may niingon ana so di ba traditionally mosalig gyud ta kay police na gyud nag-ingon ani pero as a journalist dapat di ba na mangita man jud tag other sources of information. CCTVs for one are very crucial like if kanang diha nga area banilad paingon dito di gyud na mahitabo nga from the building where siya nag-inom hangtod ka naabot nga to sa guardhouse people will not be able to see the kanang dagan may buwan man sad nimo and so kanang makaingon ta nga kana well in a way para nako mutuo man gyud ko anang there is no perfect crime attorney o niya sooner or later it will bite you back in the butt gyud kay kanang kung if you were able to get away with it before if whatever no kung tinuod man gani makaingon gyud ta na kanang niabot gyud nimo panahon and I hope that justice will be kanang kuan gyud kanang will be served. Yes kay kung ang mga tao karon gani nanam gani mga points nga gipang raise ang mga netizens nga kanang ospital man dayon kung pobre pa to preso din to bahalag na nga kuan to nga bunog ana ba exactly partner that's a legitimate question naman kay makakita man sa gyud ta nga guroyon jud adto padung sa kuan nya mo ingon din mga ngiga kanang blurred man din sa naong kung kuan pa to pobre pa to pakita gyud lain-lain ba so I think there is also a need to kanang level up the distribution of information kay especially for cases like this. I'm not saying kanang kani palabi dili man kanang tanan man mahitabo man gyud na but especially kana gyud for me hit and run. Kay kanang kana gyud di ba na naman ay aggravating circumstance if you're trying to flee from accountability from the crime committed. Sakto ba attorney? Kuan ba siya? Ganing kuan partner kini bang naaman toy okay ra unta to kung mo surrender dayon ka kanang voluntary surrender after pero kanang murag ni iskapo ka dili na ka maka-enjoy sa benefit of a mitigating circumstance ana. Plus kanang niinom manggay ka ana ba kana bang driving is a privilege not everyone kay mo bitong nang naatay lisensya di ba? It's not a right, it's only a privilege ang kanang lisensya nga gihatag sa imuha. So being a privilege, so kung tangtangon, pwede sa tangtangan ka ana for that because of what you did. Nya arita gamay partner na pamantay gamay nga oras. Hapit na hurot. Hapit na kay nahurot pero ambot kung justice basad ang imong itawag ani pero kagahapon gibasura na sa House of Representatives ang duha ka impeachment cases against kang Presidente Bongbong Marcos. Nya overwhelming kay ang vote makita nato 200 ka pin versus 8 versus 4 ka ni abstain so murag makita nato ang desisyon sa Congress nga wala kunoy kapasikaran walay basis ang mga akusasyon batok sa presidente nga dapat sa palagputon sa iyahang pangatungdanan nya
subay sa anak partner karon murag ni sugod na sad og bukal dito sa national national politics. Well, sige naman kinagbukal pero what I'm talking about partner is for 2028 kay murag ang kawa sa politika. Kanang kawaa. So doon ako'y nakitaan nga si Senator Risa Hontiveros kuana siya na nasa sit down interview with her sister si Pia Hontiveros for the longest time wala man na nahitabo and then active siya actually sa social media. Active kaayo noon si Risa pero kining murag makita open man sad sila kagahapon si Senator Bam sad silang duha ingon sila we're open to running for president kami but open sad sila sa possibility nga kung mo enter si Lenny on the into the picture. Mo give way sila kaya ang ilaha is a united opposition has the greater chance you kuno to win. So which is good sa partner for my part nga di bitaw ka maghinakog. Kana gyud mo importante. Para nako no karong mga panahon na is what's now 2026. This is already the right timing to start nga kanang mga sana kanang positioning, salidaing. So naguna-una ni ron ang opposition og salida pero partner. mag-una gyud ron ang kuan, mag-una gyud ang mga barangay rog salida. Oo, karong October or November. November. Sige, ato nang tan-awon kay and then regarding ato impeachment cases, ambot ang saka next week unsa sa kay dangatan sa duha ka impeachment cases ni Vice President Sara Duterte. So mo nay atong atngan partner. Aligre, atangan gina nato kay mo nay dagang salida ro mga panahon na. But for now, ay namilit sa data no kay wala tay oras atoy padangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Forgive and forget. Ang kadaghanan mingon nga lisod ang paghimo nini. Sayo ng pagpasaylo apan ang paghikalimot mo'y lisod. Bisan kung mingon na kita nga atong gipasaylo ang tao nga nakasala kanato apan dili mawala sa atong una ang ilang gibuhat. Sa Mateo 6:14 sa 15 nang ingon, kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Apat kung dili ninyo sila mapasaylo, dili usab kamo mapasaylo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Ang ngayon nato hinumduman nga ang tinuod nga pagpasaylo mo ang pagkikalimot sa hingpit sa nangagi. Kaya ang pagpasaylo mo ang pagbutang o katapusan sa imong kasuko sa nakasala kanimo. Ingon niya ang kinaya sa Ginoo sa imong pagduol o pagpangayo o pasaylo, dili siya magduha sa paghatag nini. O hingpit yang hikalimtan ang imong sad. Apan lahi ang tao o pasaylo man tuod apan magsigi o iskot sa nangagi. Sa Isaias 43:18 natos 19 nag-ingon, apan ang Ginoo mingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi. Ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-o nga butang. Nan, dili ba klaro kayo kung unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton? Ang kagahapon iya sa kalimot. Ang mainungdanon mo ang ugma. May soon, mo kini ang pulong na hatag ugya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nakitong naman, dili kami makapadayon sa unahan kung maghambing kami nining kayugot dinhi sa among dughan. Gusto namang ihatag ang pagpasaylo ngadto sa mga nakasala kanamo. Hatagi kami sa imong grasya sa pagbuhat din. Kining tanan lang ito naman ang ipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Sama-sama sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pulong
kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, at mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakiuban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Magkita tanan yung balik ugma sa atong programang Hello Cebu. Maayong buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu,